Hindi naman namin anniversary ni hapon pero binilhan niya ako ng bulaklak. Katanggap din ng regalo si Kenshin mula kay Santa. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara samahan niyo kami today's mini vlog. Ito yung ganap namin kahapon. Mga bandang alauna ay nagpunta kami dito sa supermarket. Pero bago kami mamili mga auntie, ay dumaan muna kami dito sa lotohan. Araw na kasi yung last ng bentahan. Kabol kami ni Uncle yung hapon baka sakaling manalo. 20 pieces yung binili ko at nagbibiroan nga kami dito ni Uncle yung hapon. Ang dami namin gustong gawin pero imposibleng manalo kami. Hindi nga pala namin kasama si Kenshin dahil pumasok sa school. Abang hindi namin kasama yung anak namin. Ito na rin yung pagkakataon namin na mabilhan siya ng regalo. Tuwing Christmas ay merong inaasahang regalo si Kenshin mula kay Santa. Price po ito at hindi niya alam. So ito na nga dahil libre po yung gift wrap dito sa counter. Kaya pinag-gift wrap na namin para hindi na ako magbabalot. 6 na laruan po yung binili na Uncle yung hapon. Tapos pinabalot namin ng 3. Pagkatapos namin magbayad sa counter, biyahe naman po kami para pumunta doon sa Hanayasan. Tinanong ko si hapon kung anong gagawin namin dito. Sabi niya sa akin, bibilhan daw niya ako ng bulaklak mga auntie. Ako naman kinikilig kasi hindi ko naman alam bakit niya ako bibilhan ng bulaklak. Hindi naman namin anniversary ngayon. Siguro dahil Christmas, kaya bibilhan niya tayo ng bulaklak. Habang nandun po siya sa isang shop, ako naman ay bising-bising tumingin dito ng mga bulaklak. Ang gaganda lalong-lalo na itong mga orchage na to. Iba-iba yung mga kulay. At marami din dito mga nakasale. Hilig din ako sa mga bulaklak at halaman. Ay, nakita nga rin pala ako dito ang lalaking mga cactus. Pagkatapos kong bubili ng 2 halaman, punta na ako dito sa sasakyan at hinintay ko po si Uncle yung hapon. Alam nyo, kinilig talaga ako habang papalapit siya sa akin. Tapos meron siyang dalang bulaklak. Tawang-tawa ako kasi sinasadya pa niya magpadapa. I love you. Baharu çiçek. Baharu çiçek. Arigato! Alam niyo po, tong asawa ko, hindi po talaga siya sweet kapag sa social media. Pero kapag kami-kami lang, napaka-sweet niya at napaka-sutil mga auntie. Joker, pani at palabiro po si Uncle yung hapon. Stricto man siyang tignan, pero napakabuti niyang asawa at tatay sa anak namin. Sabi nga niya dito, picturean daw niya ako kasama tong bulaklak. Minsan lang niya ako bigyan ng ganito, kaya kinikilig talaga ako. Tapos namin mag-grocery, amuy na kami ng bahay. Pakain na din po si Uncle yung hapon ng mga pusa. Kasi mite, mite, fun. May tsadikay. Mga bandang 3:00 naman po ng hapon. Pagkatapos namin sunduin si Kenshin sa school, ay naglaro kami ng badminton. Pinakita ko kay Kenshin yung binili naming bola ng badminton. Tuwang-tuwa ko kasi first time ko makakita ng ganun kalaki. Saglit lang kami naglaro dito sa bukid. At maya lang, ay papasok na din kami sa loob. So ito na nga po mga auntie, mga bandang 6:00. Sabi ni Uncle yung hapon, maghati daw ako ng sibuyas. Magluluto nga po sa Uncle yung hapon ng hapunan namin. Damihan ko na yung sibuyas dahil lalagyan daw niya ito ng karne. Naghati-hati nga pala ako dito ng sibuyas mga auntie kasi magluluto po si Uncle yung hapon ng karne. Busog pa ako mga auntie kasi kanina kumain na ako ng kanin. Ito naman yung binili kong halaman kanina dun sa pinuntahan naming flower shop. Ang cute, diba? Kulay pink at saka yellow. Si Kenshin napagod ata sa school dahil napakaaga niyang natulog. Hinahayaan ko lang muna siyang matulog katabi si Uncle yung hapon. Tignan ko naman tong dala ni Kenshin galing sa school niya. Meron nga po siya natanggap na regalo. Iba pala dito ay gawa niya. Ito naman yung ginawa ni Kenshin na lagayan ng candle. Ang cute! Sindihan natin. Galing-galing naman ng anak ko. Kawaii dyan. Kenshin ko. Lagayan ng candle. Magluluto na nga po si Uncle yung hapon ng ulam namin. Una ay naglagay siya ng beef, pampalasa, ay naglagay nga pala siya dito ng birin. Tapos maglalagay din siya dito ng pampalasang mensuyu. At naglagay nga rin pala siya dito ng yakiniku sauce. Alam niyo ba mga auntie, ang mga hapon, hindi po talaga sila mahihilig sa mamantika. Gaya sa atin na mahihilig sa mamantika. Nangyari bulalo, prito-prito, yung mga ganun ba mga auntie ba sa mamantika. Karamihan sa mga kinakain nila, gulay o kaya naman isda. Pagkatapos magluto ng asawa ko, kain na kami ng hapunan. Ginansin ko na din si Kenshin para makakain na siya. Minasang, itadakimasu. Kanina nga pala kumain na ako ng kanin kaya hindi na tayo magkakanin. Mga bandang 11:00 naman po. Ito naisipan ko magkulay ng buhok. Mababa na po kasi yung kulay ng buhok ko kaya ito naisipan ko ulit magkulay. Dahil napakamahal ng salon dito sa Japan. Kaya tamang DIY lang tayo mga auntie. Kulay nga pala nito ay rich chocolate. Idadark ko muna tong buhok ko para maiba naman. Ako lang ang nagkukulay sa buhok ko tapos ako lang din ang naggugupit. Pansin ko lang parang kumapal po ng konti tong buhok ko kasi dati ay napakanipis po niyan. Ito pagkatapos ng siyam-siyam ay tapos ko ng makulayan. Babad ko lang muna to ng 30 to 40 minutes. Abangan nyo na lang po sa susunod na video yung resulta. Fast forward kinabukasan, ito po yung ganap natin kanina. Na po matatanggap ni Kenshin yung regalo niya mula kay Santa. Uyumak işte. Gusto. Gulat na gulat nga si Kenshin nung meron siya nakitang regalo. なんだこれ
Tuwing Christmas, ito yung lagi naabangan ni Kenshi. Meron nga po siyang matatanggap na regalo mula kay Santa. Ang alam talaga ng anak ko, si Santa po yung nagbigay ng regalo. Tuwa na naman nga itong si Kenshi. Nakakatuwa talaga kapag nakikita natin yung mga anak natin na sobrang saya. Gusto ko nga po palang pasalamatan si Ate Crystal o Tita Santa dahil nung birthday ni Kenshin ay nagbigay po siya ng regalo. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil palagi niyo po kami sinusuportahan. So yun lang po, maraming salamat sa panonood at Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas po!